Region 1. Region 1. This is PBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. PBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Sa technical, si Sir Director Ariel Camarote. Sa loob ng ilang mga minuto, pasimulan po natin ang ating araw, panibagong umaga, na mayroon pong pag-alam sa mga aral ng Panginoon upang kung anuman ang mga panibagong encounter natin sa buhay, ito ay magsilbing gabay, patnubay ng ating mga desisyon, ng ating mga pagpili, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan po natin ay paano tayo magkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Panginoong Diyos. Kaya sige po, habang kayo marahil ay nagkakape, habang kayo marahil kababangon lang, kagigising lang, simulan ho natin ang ating araw sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Okay po. Kung may Biblia po kayong katabi, pwede ho ninyo itong buksan sa Marcos, Kabanatang 2, ang talata ay 1 hanggang 12. Mark chapter 2 verse 1 to verses 12. Babasahin ko po, ganito ang nasusulat sa Filipino translation. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin tumayo ka't bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naruroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito. Manalangin po tayo, Ama naming Diyos.
Muli po kami nagpapasalamat sa panibagong umaga sa buhay namin. Salamat po sa nagdaang magdamag na kami ay nakapahinga. Salamat din po sa pag-iingat. Salamat po sa panibagong araw na ito. At ngayong mga oras na ito, Ama, puno ng pagpupurit, pasasalamat ang aming puso dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa aming sama-samang pag-aaral ngayon, lalo po sa mga makikinig ngayon, manunood, at sa lahat pa po nang magre-replay nito pagkatapos, ikaw ang mangusap sa kanila sa pamamagitan ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga po kay Pastor Hiner Lucas Mariano. Magandang umaga din po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Magandang umaga kay Christy Bernmas. Yan. Sige po, sa lahat pa po ng makakapanood ngayon, tayo po ay on air and online. Sige, tuloy-tuloy na ho tayo sapagkat maiksi lamang ang ating oras at tinatansya po natin ito. Dito po sa Marcos, Kabanatang 2, ang talata ay 1 hanggang 12 sa ating devotional message ngayong umaga. Atin pong titingnan ang ilang pakinabang kapag ka ang tao ay nagpasyang lumapit sa Panginoon. Mahaba po ito pero titingnan ho natin kung ilan ho ang makikita natin ditong mga espiritual na katotohanan. Ano ba ang nangyayari kapag ka ang isang tao na dati naman ay hindi lumalapit sa Diyos o kaya malayo sa Diyos? Kasi may mga iba't ibang kalagayan ng tao pagdating sa espiritual na kalalagayan. May mga tao na hanggat ayos ang nangyayari sa buhay nila, hindi sila nakakaisip na lumapit sa Panginoon. May mga tao naman na medyo malapit sa Diyos. May mga tao naman na talagang persahang nakakalapit sa Diyos. Katulad nitong ating pag-aaralan, may makikita po tayo ditong mga espiritual na mga katotohanang nangyayari kapag sa buhay natin ay mayroong mga nangyayaring sabihin na nating ayaw mo namang mangyari, o kaya naman resulta ng mga pagkakasala, o kaya naman mga kaganapan sa buhay na kahit ayaw mo, mapipilitan kang lumapit sa Panginoon. Pero wag naman sanang ganoon, kasi may mga tao na talagang lumalapit lang sa Diyos kapag may pangangailangan na. Tulad nitong senaryong ito, may isang kwento na mayroong isang lalaking paralitiko. Alam naman natin, pag paralitiko, hindi mo nang kayang kumilos sa sarili mo. Kailangan mo ng tulong ng iba. O kailangan mo na parang kailangan mo na ang kamay ng iba. Sila na ang magiging kamay mo, sila na ang magiging paa mo. At dadaling ka sa lugar na kahit ayaw mo nga puntahan, dadaling ka doon. O liban na lang kung sabihin mong dalin mo ako sa ganoong lugar, kaya ay dadalin ka nga roon. O ito, balik tayo sa kwento dahil ito ay maiksi lamang ang ating oras. Mayroon po isang lalaking paralitiko, paralyzed. Hindi man masyadong na-describe dito sa passage na ito, pero ako naniniwala na hindi naman siya dadalhin ng kanyang mga kaibigan sa Panginoong Hesukristo kung wala pong kapahintulutan mula sa kanya. Kaya naniniwala ako na itong lalaking ito ay nagsabi sa kanyang mga kaibigan na nabalitaan ko na nandito pala sa ating bayan ang tinatawag na Jesus.
pwede ba dalhin niyo ako roon? Paiksin natin ang kwento, pagganahin niyo lang imahinasyon niyo, ano? Nagsabi yung paralitiko doon sa apat niyang kaibigan, pwede ba nakikiusap ako sa inyo na dalhin niyo ako kay Jesus? Kasi gusto kong makaranas ng kagalingan. Sa madaling sabi, pinagbigyan marahil ng mga kaibigang ito ang kanyang request. Sige, dadalhin ka namin doon. Anong una nating mapapansin dito sa ating devotional message? Sadyang may mga tao na pwedeng makatulong sa atin upang tayo ay makalapit o mapalapit sa Diyos. Kaya alam nyo, mga minamahal ko mga tagapakinig, magpasalamat po kayo doon. Magpasalamat po tayo doon sa mga taong nagiging kasangkapan, nagiging instrumento upang ako at ikaw ay mapalapit sa Panginoon. Lalo na nga doon sa mga panahon na wala tayong magawa para sa ating mga sarili. Alam nyo, may mga senaryo sa buhay na ganyan. Alam nyo ba yung mga kalagayang siguro dumadaan ng tao sa depression, lalo na po katulad nito, paralitiko. Ano ba ang pakiramdam ng isang taong may sakit? Sa mga nakikinig ngayon, naway makarelate po kayo, ano ba ang pakiramdam kapag wala kang magawa sa sarili mo? Sa sarili natin. Nakakaranas ka ng depression dahil pinapahirapan ka marahil ng iyong karamdaman, ng iyong sakit, sabayan pa ng iyong labis na pag-aalala, o kawalan na ng pag-asa, talagang discouraged ka na. Di ba? Salamat sa Diyos sapagkat may mga tao na pwedeng maging instrumento para tayo matulungang magtiwala sa Diyos, lumapit sa Diyos. Kaya nga isa pang lesson po dito, alam nyo, yun bang pagka ayos pa ang buhay natin, dapat maayos din ang ating pakikipagkapwa, maayos ang ating pakikitungo sa tao, kasi sa mga panahon na wala ka nang magawa para sa sarili mo, kakailanganin mo ang tulong ng iba, ang tulong mula sa iba. Isang aral itong matutunan natin, siguro kung hindi naman, wala namang magandang kaugnayan itong paralitiko doon sa kanyang mga kaibigan, bakit naman siya tutulungan? Hindi ba? Natural naman po yan. Basically, naturally, pagka hindi maayos ang iyong relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na sa mga taong konektado sa iyo, lalo na sa mga miyembro ng pamilyang kasama mo, pagka hindi maayos ang kaugnayan mo sa kanila, abay, hindi ka talaga nila tutulungan. Kumbaga, nandyan na nga ang kalagayan mong ganyan, parang kaawa-awa, may kaiinisan ka pa ng tao. Bakit? Kasi marahil hindi maganda ang iyong relasyon o kaugnayan sa mga taong konektado sa buhay mo. Kaya salamat na lang itong mga kaibigan ng paralitiko ay tinulungan itong paralitiko. Kaya unang-una na makikita natin dito ngayong umaga sa ating devotional message ay may mga taong magiging instrumento ng Panginoon na kung hindi mo man kayang lumapit sa Panginoon, may tutulong sa iyo para mapalapit ka sa Diyos. May mga taong gagamitin ng Panginoon na papayagan niyang ipangaral ang kanyang salita at pag narinig mo ang kanyang mga aral, mapapalapit ka sa Panginoon. Katulad ng kagustuhan ng paralitiko na siya ay makalapit sa Panginoon. Pangalawa, sa ating devotional message, pangalawa pong mapapansin natin dito, ang sino mang tao, kahit gaano karumi, kahit siya'y makasalanan, pagka siya'y nagpasyang lumapit sa Panginoon, God is willing to forgive, even if we are not worthy. Ano po? Ang Diyos handang magpatawad sa sinumang tao na kumikilala na siya ay marumi, makasalanan, at kapag siya'y nagpasyang lumapit sa Panginoon, ang taong yan ay makakaasa ng pagpapatawad ng Panginoon. Tingnan nyo itong paralitiko. Hindi ba direktahan pa nga sinabi ng Panginoon sa kanya, anak, pinapatawad ng mga kasalanan mo. Hindi naman sinabing, anak, magaling ka na. Pero alam nyo, may isang mapapansin po kayo kung kayo ay magiging mapanuri. Dito sa account na ito, kung bakit naunang sinabi ng Panginoong Kristo doon sa
paralitiko na, anak, pinapatawad ng mga kasalanan mo. Alam niyo kung bakit? Isa sa revelation ng Panginoon sa akin, ang totoong sakit ng tao, spiritual, yun ang unang dapat magamot. Alam nyo, kadalasan nakapokus tayo sa physical na karamdaman. Pero ang totoong may problema sa tao, sakit na spiritual. Yung sakit na dahil sa sakit na spiritual, ang tao ay malayo sa Diyos at walang tama at tunay na kaugnayan sa Diyos. Kaya nga, nung lumapit yung paralitiko sa tulong ng kanyang mga kaibigan, ang unang sinabi sa kanya ng Panginoon, anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang unang inaddress ng Panginoon sa buhay niya, ang kanyang espiritual na katatayuan, ang kanyang espiritual na kalagayan, na totoong may karamdaman, may sakit. Oh, di ba? Kaya sa buhay natin, akala natin nakapokus lang tayo sa mga nararamdaman sa katawan, kung ano mang mga sakit ng tao, pero sa totoo lang, hindi naman lahat ha. May mga sakit din po kasi ayon sa Biblia na bunga ng kasalanan. Ano po? Pero hindi naman lahat. May mga karamdaman naman talaga na bunga ng kapabayaan. Pero hindi yan ang ating sentro. Ang sentro natin dito, dahil sa paglapit ng paralitiko sa tulong ng kanyang mga kaibigan sa Panginoon Kristo, siya'y nakatanggap ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Napakaganda. Hindi ba? Kaya sino ka man na nakikinig ngayon, kahit sa palagay mo, napakasama mo, makasalanan ka, napakarumi mo na sa Panginoon, ang dami mo nang nagawang pagkakamali sa buhay, mga ups and downs sa buhay, huwag kang mag-alangan, huwag kang magdalawang isip. Lumapit ka ngayon sa Panginoon. Sinisigurado ko sa iyo, makakatanggap ka ng pagpapatawad ng Diyos. Salamat na lang sa Panginoon sapagkat siya'y mahabagin. Hindi ba? Hindi na niya tiningnan si mga nakaraan nitong lalaking ito. Tiyak na kilala siya ng Panginoon, siyempre. Kaya lang, hindi na yun ang inaddress ng Panginoon eh. Ang inaddress ng Panginoon, paano gagaling yung lalaki? Kaya ang unang inaddress ng Panginoon, yung sakit niyang spiritual. Pangalawa na lamang yung naging epekto ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya siya gumaling. Di ba, to make the story short, kung susundan po ninyo ang pag-aaral na ito, gumaling bagay yung paralitiko. Gumaling siya dahil sa kanyang pagnanais na makalapit sa Panginoon at inonor ng Panginoon yon. Isa pang makikita natin dito, pagka ang isang tao nagpasyang lumapit sa Panginoon, talagang magkakaroon ng katuparan yung magandang ninanais mo, yung tama bang motibo, bakit ka lumapit sa Diyos. Talagang tinugon yun ng Panginoon. Gumaling siyang espiritual, gumaling siyang pisikal. Kaya ang Diyos ay laging handang magpatawad. Pero, lilinawin ko po sa inyo, doon sa humihingi ng tawad. Doon sa kumikilala na siya ay hindi karapat-dapat sa Diyos, kaya siya kailangan lumapit sa Diyos para mapatawad. Lagi namang bukas ang palad ng Panginoon, tulad nung pagpapatawad niya doon nung panahon, sa kanyang panahon, yung kininto niya na alibugang anak, di ba? Yung tumalikod, bumalik, tinanggap. Ganoon naman ang senaryo eh. Pagka ang isang tao makasalanan, lumapit siya sa Diyos, humingi ng tawad, mapapatawad ng Diyos. Sa sino mang tumalikod, magpasyang bumalik, hindi pa uli ang lahat. Bago maging uli ang lahat, bumalik ka sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay laging magpapatawad. Ano po? Pangatlo na mapapansin natin dito sa ating devotional message, God will always work miracles when we are always in His presence. Ang Diyos po ay gagawa ng milagro, ng himala, kapag tayo, ang isang tao, nasa presensya ng Panginoon. Tandaan ho ninyo, that moment, ang lalaki kaharap ni Jesus. Ibig sabihin, nasa presensya siya ng Panginoon. At dahil nasa presensya siya ng Panginoon, natanggap niya ang pinakananais niya sa buhay, ang gumaling. Sa buhay natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, naniniwala ako,
mayroon kang pinakananais din sa buhay mo. Mayroon ka ding mga request sa buhay mo. Mayroon kang pinakahahangad na mangyari sa buhay mo. Ano yun? At tiyakin lang natin na yung inahangad natin, yung hinihingi natin ng kasagutan ay tama. Ano? Yung kalooban ng Panginoon. At dahil kalooban yan ng Panginoon at ikaw ay lumapit sa Diyos, ay walang pagsalang ibibigay yan ng Panginoon. Kumbaga, request granted. Kaya, nung lumapit ang paralitiko sa tulong ng kanyang 4 na kaibigan, may magagandang nangyari. May magagandang nangyari. Gumaling siyang espiritual, gumaling siyang physical. Di ba? Gumaling siyang emosyonal. Natural, pag may sakit ka, hirap na hirap ang emosyon mo. Dahil gumaling na siya, nakalaya siya sa kanyang kabigatang emosyonal. Di ba? Kabigatang mental. Pagka may sakit kasi ang tao, isip yan ng isip, sigurado yan. Bihirang mga tao na may mga sakit karamdaman na palagay, hindi po ganun yun. Pagka ang tao may sakit, hindi yan mapalagay, sigurado yan. May mga pagkakataon, nag-alalang-alala ang isang taong may sakit. Tapos, kung ano-ano na, overthinking na, kung ano-ano nang pumapasok sa ating isip. Kaya nung palayain ng Panginoong Hesukristo itong lalaking ito, pinatawad spiritual na sakit, di ba? Physical, emotional, mental. Wow! Salamat sa Diyos. Yan ang epekto, mga minamahal kong mga tagapakinig. Pagka tayo nagpasya na lumapit sa Panginoon. Naalala ko ang isang bahagi sa banal na kasulatan na gusto ko pong iugnay dito, hindi naman ito out of context. Gusto kong iugnay dito ang Hebreo, Kabanatang 4, talatang 16. Kung may Biblia kayong katabi, basahin nyo po ngayon. Anong sabi dyan? Huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng kanyang biyaya na doon ay ating masusumpungan ang tulong sa panahon na kailangan natin ito. Sa pinababaw na Tagalog. Kaya, that moment, that time, kailangan ng paralitiko ang tulong ng Panginoon. At sa kanyang pakiusap sa kanyang mga kaibigan, inilapit siya sa Panginoon. At alam nyo, ito ang magandang nangyari talaga. Na sa kanyang paglapit, God, sa atin din, hindi lamang sa kanya, sa lahat ng tao, pagka lumapit ka sa Panginoon, God will do extraordinary thing. Pagka lumapit ka talaga sa Panginoon, higit pa sa iniisip mo, higit pa sa iniisip natin, na kapag nagpasya kang lumapit sa Panginoon, yung mga sa palagay mo'y imposible, magiging posible, sapagkat walang imposible sa Diyos. Hindi ba? Kaya nga, mga minamahal kong mga tagapakinig, kung sa mga sandaling ito, ikaw ay nahihirapan, ikaw ay marahil may sakit, may karamdaman, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pagtawag, ng iyong panalangin sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay nagpapagaling, at marami pang iba na mararanasan ng isang tao kapag siya ay pumili, nag-isip, at nagpasya na lumapit sa Panginoon at magtiwala. Magandang umaga kay Ma'am Maris Manalang. Kaya mahalaga na ito ay maipaalala sa atin ngayong umaga sa ating devotional message na anuman ang kalagayan mo sa buhay, lagi yang may kasagutan. At ang kasagutang yan ay ating matatagpuan, makakamtan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Okay po. So, naway itong devotional message ngayong umaga ay makatulong sa ating lahat na sa anumang kalagayan natin sa buhay, anuman ang nararamdaman mo ngayon, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, ay lumapit ka sa Panginoon. At isa pa pong napansin ko rito sa aking pagtatapos, totoo na itong paralitiko may pagnanais na lumapit sa Panginoon. Alam nyo, hindi siya pumayag
na hindi siya makalapit sa Panginoon. Nandoon ang determination. Bakit ko nasabi? Pansinin ninyo, nung lalapit na siya sa Panginoon sa tulong ng kanyang 4 na kaibigan, ano ang mayroon? Napakaraming tao. Hindi ba? It symbolize ng hindrance, ng obstacle. May hadlang, may harang para hindi siya makalapit o hindi siya mailapit sa Panginoon. Pero alam nyo, hindi siya pumayag. Maging ang kanyang 4 na kaibigan, nagkaroon ng determinasyon. Ilapit nyo ako sa Panginoon, parang awa nyo na. Parang ganoon ang senaryo. Hindi siya pumayag na, maraming tao, wag na, tama na, bumalik na lang tayo. Hindi ganoon ang nangyari. Talagang kahit may harang, ang ginawa, binakbak yung bubong at inihugos pababa sa harapan ng Panginoon yung paralitiko. Wow! Kaya baga na-appreciate ng Panginoon yung kanilang ginawa. Sabi niya, kalaki ng pananampalataya ng taong ito. Di ba? Ang laking pananampalataya nila na kahit may hadlang sa kanilang paglapit sa Diyos, hindi sila nagpahadlang. O ganun din sa ating buhay, mga minamahal kong mga tagapakinig. Huwag kayong pumayag na sa inyong kagustuhang makalapit sa Panginoon ay mahadlangan kayo ng anuman at ng sinuman. Kung talagang gusto mong lumapit sa Panginoon, ang kailangan lamang ay ang matinding pagnanais na ikaw ay lumapit sa Panginoon at sa iyong paglapit sa Panginoon, mayroong magagandang kaganapang mangyayari. Napakaganda nitong encounter ng paralyzed man kay Jesus. Ang gandang naganap sa buhay niya. Kaya ito ang pinakamagandang magaganap sa buhay ng tao. Yun bang makalapit ka sa Panginoon? Yan ang pinakamagandang istorya ng buhay. Marami pa nga ibang mga Bible character Nung magkaroon sila ng personal encounter sa ating Panginoong Kristo, ang gaganda ng mga ginawa ng Panginoon sa buhay nila. O kaya sige po, hanggang dito na lamang. At sana'y anuman ang kalagayan mo ngayon, kaibigan, anuman ang kalagayan mo ngayon, nahihirapan ka man, may sakit ka man, karamdaman, hindi malayo ang Diyos. Kasing lapit lamang siya ng dasal, ng panalangin. Lumapit ka sa Diyos na merong pusong nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, isang pusong grabe ang pagnanais na wala kang magagawa sa sarili mo kung hindi ka tutulungan ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit. Marami pong salamat sa iyong mensahe ngayong umaga na nagpaalala sa aming lahat na hindi ka nagtatakwil ng tao. Sino mang magnais na lumapit sa iyo, hindi mo itatakwil. Ang sino mang nagnanais na lumapit sa iyo ay makakaranas, Ama, ng iyong kabaitan, ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapatawad, ng iyong pagpapagaling, ng iyong grasya. Napakadakila mo, Panginoon. Kaya salamat, dalangin ko po na sa mga oras na ito, sino man ang nakikinig, ang nakapakinig nito at makakapakinig pa nito, dalangin ko anuman ang kanilang mga kalagayan sa buhay, kahabagan niyo po sila, katulad ng pagkahabag mo sa paralitikong lalaki, na binigay mo sa kanya ang kanyang matagal nang pinakamimithi ang kagalingan. Kaya dalangin ko po ang mga mahal naming mga tagapakinig, lalo na po ang mga nakarelate sa istorya, sa mensaheng narinig. Sila man ay may mga sakit karamdaman, hipuin mo po sila sa bahagi ng kanilang katawang may mga sakit karamdaman. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, nagsasalita ako ng kagalingan sa buhay nila. Salamat po. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming papuri at pasasalamat sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño. Susunod na po ang police correspondent, ibabalita ni Sir Oscar Esmenda. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Mayamang ka man o mahirap, mataas ang pinag-aralan ng mamang, malaya o nasa bilangguan, ang awit na ito ay iyong pakinggan, iyong pag-isipan, at iyong paghandaan. Masdan mo ang mundo
mundo. At pag nilay-nilayan mo, digmaan ay sumisiklab, himagsikan ay lagana. At sa ibang panig naman na walang kaguluhan, tao'y nagpapasasa sa makamundong gawa. Mundo'y lumalala, maliwanag na tanda ng huling paghukom na kanyang winika.